Alam mo kasi sila. Bye-bye. Okay. All entertainment, all the time. DWFF 14. Bawi na lang, bawi. Your Wala entertainment naman radio. ang kasunod. Subaybayan ang Grabang Kalasaran, Boston na Bayan. Patagdagan natin kay Auntie yung ano na yan. Ilagay ko yung pangalan yung dalawa. Hosted by Tito Timua. Oh. Kasama. Bayan, sila. Ito lang ang bayan ng DWWS 14, na 24, kalapitang ng inyong mga radyo. Kalasaran, Boston Bayan, at kakampiling ng masa. Kanino ang boses yan? Kay Auntie yan. Ay, standby. Okay, sa magandang umaga po sa ating mga giliw na tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga po! Nandito naman ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, sa ngalan po ng ating partner na si kasamang Vince Flores, na talaga naman pong medyo matagal-tagal na po na hindi po natin nakasama. At nandito po yung ating mga kasama na si kasamang Romy Matunog at si kasamang Mayet. Ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Diwan. Magandang umaga po! At syempre po, ating pong, syempre, batiin po natin yung ating partner, si kasamang Romy Matunog. Magandang umaga, kasamang Romy. Magandang umaga rin. Salamat sa pagbati mo. Lalo na kay Madam Mayet. Magandang umaga. Lahat ng nakikinig sa aming programa. Lalo na pala kay Eric San San Juan. Mhm. Happy birthday. Ability, happy birthday. Salamat. Okay, at saka si kasamang Mayet. Magandang umaga, kasamang Mayet. Siyempre, maganda ka pa. Mhm. Maganda pa ako sa umaga, no? Pero, Mutya ng programa. ang bagong bati ngayon ni Masayang Buhay. Yan. Mhm. Mahabang buhay. Okay, so, para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, ako po ay magbibigay sa inyo ng isang bagong balita. May papuputukin po ako na bagong balita na tangkot ang isang malaking kumpanya ng, yung, pagdating sa, yung tawag to? Sa gawing alabang. Himay-himayin natin yan. Mamaya, Mhm. yung tungkol sa lupa, usapin ng lupa. And then, good morning po doon sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating YouTube, no? Siyempre, sa YouTube, no? Ayan, so, dahil sinasalang ko na po sa YouTube yung ating magandang programa. Bagamat maikli lang ang oras, pero malaman. Mhm. At syempre po, bago tayo tuloy-tuloy na magpalaot sa ating programa mga kaibigan, ating po muna pong batiin ang ating pong mga taga-subaybay, lalo-lalo na po yung ating mga tagapakinig. At syempre po, yung ating mga kaibigan na nakikinig din po sa atin, kay kasamang Nar Pineda ng Kapi at Kuro-Kuro. Siyempre, good morning. Magandang umaga, kasamang Nar. At talagang late na namin natanggap ang iyong text nung last Saturday. Kaya, kasamang Nar Pineda ng Kapi at Kuro-Kuro, magandang umaga. At siyempre po, kaya kasamang Eric San Juan. Happy Belated birthday. Happy birthday. Talaga naman po Hindi ka nakatingin. hindi ako nakapunta kahapon. At kamusta naman ang selebrasyon ng inyo pong pinuntahan? Dalawang lechon at bumaba. Wow! Ano, Mhm. inumin. Bata, ha? Anumin. Ay, nako, napakasarap. Galing sa Tea Kingdom. At syempre, babatiin din po natin yung ating mga taga-subaybay dyan po sa may Marilao, Bulacan. Kung saan po tagapakinig po natin dyan, si Kuya Tess, si Ate Tess, si Kuya Nani, si Beth Lim, si Bong Lim, kasama nga at si kasamang Ben Latigo. Magandang umaga dyan sa Balagtas. At syempre po dyan sa may Greenfield Subdivision, sa may San Jose del Monte. Magandang umaga dyan kay Brother Migs, kay Brother John Fernandez, kay Brother John Din, kay Pastor Del Cristobal, kay Brother Francis, Brother Landing, Brother Ryan, Brother Gonzales, at si Brother Randy Timpla. At syempre po sa lahat po ng mga men's group na gumagawa po ngayon dyan ng aircon ng ating pong sambahan dyan. At syempre marami pong salamat dyan po sa ating pong nakausap kanina dyan po sa may Montalban, Rizal, kung saan po ating nakausap po ang pulis ng Montalban, Rizal na si Pio Juan Ortelia dyan po sa mga sumbong at reklamo ng ating pong mga kababayan. At talaga naman pong aksyonan po nila yung mga sumbong na ito. At nawa po
mawalis na po itong lahat ng mga reklamo ng taong bayan. At siyempre po, maya-maya lamang po banggitin po natin yan mga kaibigan. Siyempre, kasama Romy. Yan. Mga binabati. Ang mga binabati natin sa Rembrandts Hotel. Okay, yung mga kasamahan natin, actually, belated happy birthday kay Miss Joey de Guzman, na last Saturday po. And then yung ating Mami Leonora Ginid sa Baguio, happy birthday, Mami Ginid. And then, yung binatong ito sa inyo, uy, ihanda mo yung tungkol sa sinabi sa atin ni General Santiago. Oo, dahil mahalaga, nagbigay po siya ng tungkol sa yung nangyari kay, hindi nabitay. Mary Jane Veloso. Oo, yung ng OFW na nakulong dyan sa may Indonesia. At medyo sinuwerte po tayo at yun po yung biyaya ng Diyos na hindi natuloy po ang kanyang firing squad. Oo. Pero alamin natin yung kanyang sa ganang kanya bilang siya ay general at maraming kaalaman na tungkol dun sa drug trafficking at human trafficking na yan. Ano yung kanyang pananaw doon sa nangyari sa kay Mary Jane Veloso? May pakita rin po partner. Pero binabati ko po si Ninfa Gamusa, yung aming OIC sa Templo sa Camarin, sa Templo ng Tindig Katao, sa Sitio Matari, Camarin, Caloocan City. Good morning sa iyo, partner, at sa lahat ng mga taga-Camarin. Good morning. Magandang umaga po. At syempre mag-usapan po natin yung inyong guest kahapon. Yan si General Santiago. Actually, itong si General Santiago, nung nasa PIDEA pa ito, ay atin po itong lagi pong nakaka-acquaintance dahil po tayo ay isang regional director ng Balikatan People's Alliance at kami po ay palaging nakipag-coordinate sa kanya tungkol po doon sa mga seminars na amin pong ginagawa sa Bulacan regarding sa drugs. At ito pong si General Santiago, yung PIDEA director dati, ay napakasipag ito at maraming accomplishment ito. Yung alam po, medyo na-politika din ito. At marami din pong nasagasaan, kaya naalis din po ito sa pwesto. Actually, nag-resign siya. Hindi siya naalis. Nag-resign siya. Siya mismo. Parinig po natin, partner. Kasi intindihan niya na kaya yung mga illegal na At gawain. talagang nadaki siya, isang salita lang, yung talagang sinasagawa niya. At syempre, partner, pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag. Okay? Ito yung pahayag. Yan yung nilululun, no? Papasok sa tiyan, kami namamatay. Normally, isda na po siya bubal for cocaine. Kaya kami namamatay dyan sumasabog sa tiyan, nagpapert dyan. Pag in-x-ray yung katawan ng tao, nakikita sa x-ray niya. No? Ngayon, yung nag-yes, in-train yan. They are trained to do it. Alam yung ginagawa dyan? Naghihiwa ng karot. Yan ang nilulunok nila, may practice yan. May practice yan. Pagkatapos, pati ang paglalagay ng maleta, may positioning yan, tuturuan na paano mo yung pwesto maleta, para hindi makita sa x-ray. Di ba pagka tayo nagpapa-x-ray tayo, mali ng buto lahat. Kasi tumagilid ka. Depende sa pwesto, para makita mo kung bakit ang katawan mo may tama. Ngayon, namin yung balikan natin dito sa Bedouin child. Itong mga West African, basically they are the Nigerian, puro dito. Pumupunta sa Pilipinas to, at pumupunta sa probinsya. Pupunta yan, kunwari mga missionaries, mga religious, o kaya recruiter. Alam niyo naman sa probinsya, in the province, pagka sinabi rito, I'm sorry, about sa mga tagasama, sasama, pagka sinabi, galing ka sa Maynila, pag nagsayaw ang mayo, kung hardshot na ito, there's a time. Basta nanggaling ka sa Maynila, yung material mo, ikaw yung white collar na worker, o kasambahay ka, pagka nagsayawan sa sama niya, sa Leyte, station number yan. Yun yung very important to us. Baka pwede yung nakakapamilya mo, hindi mo, para makabiyahe ka na, di ba? Kasabihan sa Mindanao, ang asawa, ibibenta para sa galit. Ganyan din yan, ang Pilipino, makabiyahe na, ibibenta kalabaw and everything. Now, yung mga nagre-recruit, kaya sabi ko, balikan si Sergio. Check ang background niya. Okay. So, yan.
Partial lang yun, partner. Kasi ang kabuuan yan, mapapanood nila sa YouTube. Abangan lang nila yung Tindig, Balitaan sa Rembrandt, ng petsang May 1. May 1. 2015. Actually, hindi bago yung mga sinasabi ni General Santiago. Oo. Dahil noong kapanahunan niya dyan sa PIDEA, madalas na po yan sasabihin sa ating pong mga kababayan na mag-ingat. Dahil po talagang malalaking Sindikato. isda po talaga yan. At napakahirap po talaga ma-detect ng mga iyan dahil nga po sa napakahusay ng mga gumagawa niyan. Kaya doon po sa ating pong mga kababayan, doble pag-iingat po para hindi po tayo mabiktima. Sa tema ni General Santiago, Mhm. doon tumatama yung kasabihan, paano bebentahan ng isang manlalako? Mhm. Diba? Oo, so kaya nga, yung strategy nila, luma na yan. Buko na yan eh. Kaya, kumbaga siya, yun sabi nga niya, imbestigahan nyo yung talagang taong nagsubo sa kanya doon. Okay? Mhm. So, yan. Abangan niyo po ang kabuuan niyan na Tindig, Balitaan sa Rembrandt. May Okay. 1. Okay. Mhm. So, dumako po tayo dun sa ating usapin tungkol sa lupa kasi talagang masalimuot ang usapin ng lupa dahil Mhm. simula pa dahil sa batas ng Kastila ang namamayagpag dito sa atin sa pundasyon ng batas natin. Ayan, yan na po ang bunga ng ating mga problema. So, ito yung bunga. So, yung tagapagmana ni Rufino Hilapo na ang kalaban nila ay yung tungkol doon sa TCT 185552 na galing sa RD ng Makati issued June 14, 1993 sa Mhm. Republic of the Philippines through DENR. So, ibig sabihin, yung TCT na yan na number na sinabi ko ay na-issue yan sa DENR. Pero pinatungan niya yung lot Tamper. number. Ay, ibig oo, sabihin na tamper yun. na yung Muntinlupa Estate Lot 392 na may kabuuang ektarya, malaki sa Alabang Mhm. ito. Sa Alabang. At syempre, hindi ko muna babanggitin kung ano itong mga, yung mga broker na ito na nagbebenta ng real estate dyan. Dahil panawagan din sa kanila na kung talagang gusto niyong maayos yung problema at malaman nyo na talagang nakita ko itong mga papeles na Mhm. binigay sa atin, ano? Ay talagang mga, Pero ano yung status ngayon ng lupa? Mayroon na po bang nagde-develop ngayon? ay At grabe. binibenta develop na yung lupang ito Ah, ng third party. Oo, yung Mhm. third party na yan. Kaya nga, itong Pero hinahabol ito ng tunay na may-ari. oo, yung mga tagapagmana ni Rufino Hilapo, Esteban Hilapo. Mhm. So, yun. At ang kanilang binigyan ng SPA, Special Power of Attorney, ay si Manuel T. So, dun sa talagang kung sino man yung magdi-decide o yung pwedeng magdesisyon sa pangalan ng kumpanyang yon, ay kausapin niyo lang po yung taong yon para magkaroon na po ng kaayusan. Dahil ito pong kopya ng sulat na ito na aking dala-dala dito ngayon ay ipinadala na po nila sa 8 ahensya ng gobyerno natin. So ito po yung pati, ayan ang kapal niya na nakikita po sa atin sa YouTube. Yan. O, saka yung mga Xerox copy annexes. So, ayan, partner, basahin mo ito mamaya. Pinadala na po nila ng kopya, copy furnish po ang Office of the President, number 2, Senate Blue Ribbon Committee, COA Chair, Security Exchange Commission, Chair, Philippine Stocks Exchange. Kasi siyempre, nagbebentahan ng stock yun eh. Kaya para, ihinto, dahil ihinto yung bentahan ng stock dahil may question, no? And then, sa CREBA, saka sa US, dahil magdidemanda para sila sa Amerika. Hindi sila dito magdidemanda dahil alam nitong Mr. Manuel T. na talagang nabibili ang batas natin dito. Nababayaran, di ba? Umanigaw-ngaw na yan. Okay. So, yan. Para ho sa kalutasan ng ating problema, no? Dahil sa Amerika po dadalhin ang kasong ito. Pagkatapos itong mga pa-receive na copy sa iba't ibang departamento, no? Walong departamento ito, ay magkakaroon na po talaga ng file ng kaso pinal sa Amerika. Yan. Dahil ipinadala na po ang kopya sa pamamagitan ng US Embassy, doon sa US State Department. So, Yung po mga kasamang mayit, yung mga certificate of transfer title, nakapangalan din ito sa claimant. Hindi, Europino Hilapo pa. Ang pangalan. Oo. Ito yung original. Yung prior land, Mhm. nakapangalan kay yung Rufino Esteban Hilapo. Pero yung pinatong na TCT na yan ay nakapangalan sa Republic of the Philippines through DENR na ang pumirma ay si
Teka. Yan, nagre-ring yung aking telepono. Nasa akin po yung telepono. Hello? At siyempre po mga kaibigan, atin po itong himay-himayan dahil siyempre po, makalimuot po itong issue ng mga kalupaan dito po sa ating pong bayan dahil po sa marami po talagang mga nangyayari na talagang kiniklaim yung lupa ng may lupa. Kaya dapat po ito himay-himayin po natin at kung sino po talaga ang tunay na may-ari nito ay dapat po na mapunta po ito sa talagang may-ari. Alam naman natin nga kasamang mayit ay dito sa atin kahit nga po yung mga lamesa dam dyan ay may pag-aari na pag-alaman nga po natin mga kaibigan na dyan po sa loob ng dam ay may mga nakatira po dyan at talagang nakatirik po ang kanilang mga bahay dyan. Kaya siguro yung mga usaping yan atin po talagang pag-aralan yan at para po nating masigurado kung sino ba talaga ang may-ari niyan, dapat mapunta po talaga sa may-ari, mga kaibigan. Tungkol naman dun sa usapin ng tubig, kasi binabantayan lagi ni RJ Abellana. So, nakuha mo yung partner? Sige, hindi. Abangan nyo na lang ulit sa Balitaan sa Rembrandt, Tindig Balitaan sa Rembrandt ng May 1. So, si RJ Abellana, may good news siya para dun sa ating mga mga concessionaire. Ayun na, good news sa mga concessionaire. Pero talagang nakakalungkot sapagkat ibabalik na naman sa atin, lalo na sa mga parties ng Bisaya at sa Mindanao na hindi naman gumagamit ng tubig ng Manila, no? Doon sa kanila sisingilin. Dahil may sisingilin na isang bahagi na malaki. Kaya hindi ko lang naihanda yung kanyang video dahil gabi na po kami. At saka bukas pala, partner, magkakaroon ho ng Santa Cruzan sa Lulumboy, Bulacan. At syempre, ang inyong lingkod, kasama po si Joey de Guzman, ay magkakaroon ng sa gala, yung ating kasamahan na taga-China, na galing, actually yung anak niya ay, ni Mr. Ko ay, sa Chinese TV station. Kaya magkakaroon sila, sasali po sila sa Sagala, dun ho sa Lulumboy, Bulacan, ang santo doon ay isang Koreano. At nakita namin yung lugar kagabi, actually nabot na kami ng gabi, ay talagang nandun yung site ng mga Koreano at yung structure ng simbahan ng Koreano ay itinatayo pa lang. So makikita yan sa video. Abangan nyo din dahil dito natin rarating yung talagang announcement kung saan yung matatagpuan sa YouTube yung ating pakita ng Santa Cruzan. First time na magkakaroon ng kasaling Inchik, yung Chinese community. At si Queenie, na anak ni Mr. Ko, ang siyang isa sa mga reyna wow! At siyempre, speaking po Bulacan, isang panawagan po muna dyan kay Mayor Romeo Castro ng Bulacan, Balagtas, na kung maaari po, paki-inspection po dyan yung Fortune Market. Isang panawagan po na nakasagabal daw po yung mga nagtitinda po dyan sa labas at nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Kung maaari po, ayusin po natin po yung mga nagtitinda dyan para hindi po maging dahilan ng pagbuhol-buhol ng traffic dyan sa areang yan. At syempre po, dapat po magkaroon po sila ng pwesto para hindi po magkalat-kalat po dyan. Dapat po talaga bigyan po natin sila ng mga area na mapagtindahan para po sa kanilang ikabubuhay. Hindi po yung pabayaan lang po natin sila dyan sa may kalsada at nakakasagabal po ng daloy ng trapiko. Sabi po nga dito kaya malimit ang pagkakaroon ng pagkabuhol-buhol ng trapiko dahil po dyan sa mga nagtitinda. Ipasok po natin sila sa loob ng palengke o kaya bigyan po natin sila ng mga areas na pwede po sila magtinda dahil po kabuhayan po nila yan. Ang hirap po na mawala ng kabuhayan. At syempre po, ayon po sa ating pong mga nakuhang impormasyon, tinatawagan po natin si Mayor Castro at ang traffic police ng Balagtas, Bulacan para po maaksyonan ang mga reklamong yan ng ating pong mga residente at mga kababayan dyan na lagi po, lalo na po yung mga motorista na dumadaan po dyan sa area.
At dyan po sa ating pong mga kababayan na nagpapaabot po ng sumbong at reklamo sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. Huwag po kayong mag-alala dahil po lahat ng sumbong ninyo ay ating pong ipinaparating sa ating pong mga kinaukulan. Lalong-lalo na po dyan sa sumbong, dyan sa may Montalban, Rizal, na hanggang ngayon daw ay patuloy po ang paglalagana po ng mga iligal na mga pasugalan dyan. Lalong-lalo na po dyan sa ating pong mga kapulisan at ating pong kaninang nakausap, si P1 Ortelia. At tinext po natin ito nung nakaraang linggo. At ayon po sa kanya, mali daw po yung number natin pong nakuha. Kaya nga hindi po nila natanggap ang ating pong mensahe. Kaya nga po tayo tumawag po sa kanilang istasyon, sa kanilang pong landline, at nakausap po natin ang direkta, si PU1. At ito naman po ay nangako sila na ito po ay aksyonan at binigyan po tayo ng panibagong numero nila para sa ating pong follow-up. Kaya po dyan sa hepe ng Montalban Police, sir, aksyonan nyo na yan. At para po mabigyan po natin ng solusyon ang mga hinaing po ng ating pong mga kababayan dyan. At syempre, dahil po sa ating pong mga busy schedule, baka naman po nakaligtaan po natin dyan sa may Cavite. Ganon din po ang reklamo na nakarating po sa atin. Kaya tinatawagan ko rin po ng pansin ang Provincial Director ng Cavite na si Colonel Stomo. Sir, mag-ikot-ikot po kayo sa inyong area at makikita nyo po dyan, marami dyan, lalo-lalo na po dyan sa Bacoor. Ang sumbong po ng ating pong nakanggap dyan po sa kahabaan ng Bacoor ay napakarami daw pong pwesto ng mga saklaan dyan. Wala naman daw po patay, bakit may saklaan? Napakarami na po, at kung inyo pong marapatin at inyo pong subaybayan at imahimayin po yung mga kalsada, makikita nyo po daw yan, Colonel Stomo. At nawa po, inyo po itong maaksyonan. Marami pa pong nagpapaabot po sa atin ng mga sumbong. Sa umayan? Akala ko kasi, yung mga negosyante, nagbabayad ng tax yan, di ba? Yung mga parking, o pag-isapan natin yung parking, kasi nakamotor ako ngayon, talagang na-encounter ko yung problema tungkol sa mga ticketing ng parking space natin. Mas mahal pa pala maningil ang mga nasa bangketang sasakyan, lalo na yung motor, kasi yung motor, 30 pesos pala ang parking. Saan ba napupunta yan? Sa bangketa? May resibo naman? May resibo, pero alam mo, nakita ko, doon sa isang parking area, sinirender pa uli nung may-ari ng motor yung ticket kasi hindi na nila gagamitin. Tinanong naman nung attendant na nagpapapark. So, okay na ba ito? Hindi na ito kailangan. Tapos, saka pinunit sa harap. Nakita ko pinunit. Yung resibo. So, bakit kaya ganon, no? Bakit pinupunit? Anyway, nanggaling ako sa Fisher Mall, nag-park kami doon. Ang haba ng oras ng pag-park Kaya ito ang alam po dyan sa Fisher Mall, walang bayad ang parking dyan. Ang motorsiklo nga, maliit lang ang space ang kinukonsumo. Bakit ganun ang laki ng ano? Baka nasa labas ka, yung mga tanod ang nagsisingil. Hindi, sa loob. Sa basement, walang bayad po yun. Meron. May bayad na po Fisher ba yun? Mall, oo. Actually, walang bayad yung Fisher Mall kasi libre po yung parking dyan sa ilalim. Ganon? Walang bayad po yan. May ticket ticket ako. po yan. May ticket po, isurrender po yan sa exit. Wala pong bayad dyan. At ang pagkakalama po natin, ito po nirereklamo na po yung mga parking fee na kakibat sa mga mall. Iyan po ay talagang kailangan po yan dahil po ayon sa ating pong building code. Hindi po pwede tayo magpatayo ng ating pong mga establishmento kung wala po tayong nakalaang parking sa mga customer. Yun. Ang maaaring nila po mga gawin na doon sa mga may-ari at namamahala na i-validate po, yun po ay isang legitimo na pwedeng, kung hindi ka nga naman namili sa loob, magbayad ka. Pero kung namili po kayo sa loob, nag-consume po kayo sa loob, wala pong bayad ang parking. Kagaya din po yan sa mga pampublikong mga establishmento, naniningil po ng mga toilet fee. Tama yun. Hindi po dapat maningil po tayo ng toilet fee. Kasama po yun sa mga amenities na inyo pong ino-offer.
Hindi po yun eh. Saan po mag-iihi? Eh, nagagalit po kayo pag nag-iihi po yung mga tao sa pader. Ngayon po, iihi sa CR. Eh, sisingilin nyo naman po ng 5 piso. 10 piso. Abay, 10 piso po, pwede na po tayo makabili ng palamig para po tayo, lalo-lalo na po mainit ngayon. Eh, huwag naman po. Eh, pang gahama naman po yun. Magbigayan po tayo. Parang hinuhold up tayo sa loob ng establishmento nila. Hindi no? po ganyan. Eh, talaga naman po doon po sa inyong establishmento, eh, namimili na po yung mga customer. Pero kung ang pinuntahan lang po doon ng mga customer nyo ay nagpalamig lang, eh walang resibo na may pakita paglabas, singilin nyo po. Kasi nga, ginamit lang yung inyong mga area dyan, pero wala namang pakinabang sa inyo, singilin nyo. Pero kung kumain sa loob ng establishmento nyo, nag-shopping sa loob, nabili na po. Eh, paano po yun ang mga sasakyan nila? Iiwanan kung mananakaw po yan. At isa pa, mga problema dyan na na-encounter po ng ating pong mga motorista at may-ari po ng mga bihikulo. Pag nawalan po ng mga items, ang kanilang mga sasakyan, may nakalagay pa po kayo dyan na walang pananagutan. Eh, samantalang nagbabayad po sila ng parking. Eh, dapat po, safety na po sila dahil ito po ay may bayad. Okay, pakinggan muna natin si RJ Abeliana tungkol doon sa bagong balita niya. Saan po yung kakasama mo This ngayon? has nothing to do with anything deeper. It doesn't stem from any. At mga ibang kasama sa media ay hindi po mangyayari itong pagkadeklara nito. Subalit kasabay ng deklarasyon na yan, target po na lumiham gumawa ng sulat sa Department of Finance ang grupo ng mga Ayala at hinisingil nila po ang gobyerno natin ng 79 billion pesos. Napakalaking pera po na ito. Sabi nila, kung ayaw magbayad ng mga 79 billion pesos. ay payagan ng MWSS ay 79 billion ang dapat bayaran bilang sovereign guarantee na sinasabi ng Manila Water. Ang sagot ko ng Water for All Department at ng University ito po isang maliwanag na pinapakita yung kahasang reaksyon ng Palasyo ng Malacanang at ng mga water companies dito. Alam naman po natin na si Secretary Almendra ay dating presidente ng Manila Water. At alam din naman natin kung anong relasyon ni Secretary Del Rosario na ngayon po ay Department of Foreign Affairs. Ano po? At isa pa po, ay natin din po si Secretary Rogelio Simpson na dating Pangulo ng Maynila. At ang Maynila ay nagsabit na rin po ng mahigit sa 4 na bilyong piso bilang sovereign guarantee na sinipuli nila sa national government. Ibig sabihin kung ayaw magbayad ng mga taga Metro Manila, Rizal, at ilang bahagi ng probinsya ng Cavite, ay sinunilin po sa mga taga Visayas, taga Mindanao, at para sa mga kapatay natin mga Bigilano, mga Ilocano na hindi naman gumagamit ng tubig dito sa Metro Manila. Yun, justification. Okay. So, partner, narinig mo na ha? Simulat yan ni RJ sa balitaan sa Rembrandt kahapon. Ay, ibig sabihin na itong mga usaping ito ay napapaloob doon sa Maynila at saka Manila Water. Oo. Ang kanilang mga ina-argue dito yung MWSS. Oo, tama. At siyempre, dapat po na talaga ipagtanggol tayo ng MWSS dahil po sa tayo po ay ang naapektuhan ng mga bagay-bagay na yan na pag tumaas yan, eh hindi natin alam kung ano po yung mga sinisingil sa atin. Buti na lang may isang grupo na kagaya ng WARM, no? Yung Water for All Reform Movement. Na sa pamamagitan ng kanyang presidente na si RJ Abeliana, natututukan nila yung issue tungkol sa isa sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. At siyempre po mga kaibigan, dahil po na tayo kinakabos na po ng ating pong oras. At siyempre po, batiin mo po muna yung inyong mga tagapakinig at taga-subaybay dahil po sa magtatampo sa inyo yan. Okay, binabati ko si Edna Morello at Kuya Ewing, Ate Divine Masbayor, Violeta Iscario, Ami Navarro, sa Muso ng 2000 Pabay Street, Bulacan.
Ang pagbabati galing mula kay Analisa Munit Arlega at ang kanyang mga anak na si Michael, Joy, Nilo, ni Ann at si Mikey. At sa Balanga Public Market sa Bataan. Marami kang butigo, partner. Si Bel, Karen, palayo na tayo Karen, Helen, Grace, Maria, Beth, Lisa, at si Jose, Josie Pusol, yung may-ari ng eatery ng Balanga. Sarap siguro dyan, partner. Pag napunta tayo dyan at dadaan tayo po dyan sa kanila. Mas maganda. Pupuntahan natin yun. Okay, maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Mayat Robles, ang bumabati sa inyo ng isang mapagpala at maniwanag na kaisipan para sa ating lahat. At syempre, babatiin ko din ang aking partner na si Rudy Lopez. At syempre po mga kaibigan, akin po muna binabati po dyan ang ating pong mga partner. Lalo na po yung ating Commander-in-Chief na si kasamang Claire Permalan. Magandang umaga. At gayon din po sa kapatid po natin dyan sa may Natividad Subdivision. Dyan po sa may Caloocan. Ating pong kapatid dyan na si Joseph Di Juan. At ang kanyang pamilya si Annie. At ang kanya pong mga ranger dyan. Magandang umaga po. At sa lahat po nakikinig po dyan sa inyo pong mga kapitbahay na talagang nakasubaybay sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po yung ating mga tagapakinig sa may Tagaytay City. Magandang umaga po. At talaga naman po kahit na ito yung mga malalayo partner, talagang nakakaabot po tayo. Kagaya nung binati ng partner natin, si kasamang Romy, nasa Bataan po yun. At syempre dyan po sa may Pangasinan. Magandang umaga po dyan kaya Vice Mayor ng La Union, kay Vice Mayor Malinaw. Talagang malinaw po na tayo doon mapapakinggan via internet sa ating pong programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At siyempre partner, magpaalam na po tayo. Sige. Magpaalam na po ba? Sige, papaalam na. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pong walang sawang pagsubaybay sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At sa mga may reklamo at sumbong, mag-text po lamang sa amin pong mga cellphone numbers 0925-887-0349 at 0999-935-3649. Iyan po ang ating pong mga cellphone numbers at magpadala po kayo ng inyong sumbong at reklamo. At yan po ay bibigay po natin sa mga kinaukulan para po mabigyan ng aksyon. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Di Juan. Maraming salamat po. All entertainment